Lumabas na ang video ng PGMN na founder na si Franco Mabanta, matapos itong mahuli sa isang kontrobersyal na issue. Ayun! Ano kaya itong video na to? Ang tanong ngayon, sino ba talaga si Mabanta sa mundo ng social media o ng online news o sa politika? Kaibigan daw ba ni Pangulong Duterte ito? O kaibigan ni Bongbong Marcos? Naku po. O ginagamit lang ang pangalan ng malalaking politiko para bumango ang imahe ng ilang nasa posisyon. Kasi alam nyo naman sa Pilipinas, kapag may issue, biglang may mga pangalan na naisasabit. DDS daw, nakpo. Marcos supporter daw, nako. Connected daw sa ganito, kakilala daw ni ganyan. Pero dito sa Banat Bay, hindi tayo agad kakagat sa mga chismis at fake news ni Auntie Claire. Hihimayin natin kung ano ang lumalabas, ano ang ebidensya, at ano ang palabok lang. Ang mas matinding tanong, bakit ngayon lang lumabas ang mga ganitong balita? May video pa? May detalye pa? Naku po, may tinatago ba? May pinoprotektahan ba? O may pinapabagsak na kampo? Ayaw! Panoorin ho natin ito munang pagkahuli sa kanya kasi napaka-importante ho nito. Pasok. Arestado ng mga ahente ng NBI ang founder ng media company na Peanut Gallery Media Network at 4 na iba pa. Dahil ito sa pangingikil umano kay former House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa flood control scandal. Para sa update, magbabalita si Gio Robles. Gio, nasaan na ngayon itong 5 suspect? Cheryl, tama ka nga, no? Iniharap na sa media kanina ng Bibigyan ko kayo ng konteksto mamaya ng PGMN at saka ni Mabanta. Napaka-importante no, tsaka ni Romualdez. Ikikwento ko ho sa inyo. NBI si Franco Mabanta, ang founder, CEO, Pangulo ng Peanut Gallery Media Network, isang online media platform. Arestado sa entrapment operation ng NBI si Mabanta at 4 na iba pa dahil sa reklamong extortion kay dating House Speaker Martin Romualdez. Mismong ang representative ni Romualdez ang complainant ayon sa NBI. Sa press briefing ni NBI na nangikil humingi umano sina Mabanta ng 350 million pesos kay Romualdez. Grabe, no? Kapalit ng hindi paglalabas ng expose kaugnay sa dati. Pero alam mo, tataka ako dito, naka-freeze daw yung account niya. Ni Romualdez, di ba? Naka-freeze daw yung account ni Romualdez, pero bakit nakapaglabas ng 350 million? O dito, 300 daw. Actually, baka 75 lang ito dahil sabi 4 na Gibbs. Wow. Para palang kotse yan, 4 na Gibbs. Sa kotse, 10 taon. House Speaker. Kalaunan, ibinaba umano sa 300 million pesos ang hinihingi ni Mabanta na babayaran sa 4 na tranche. Ibig sabihin, 4 na hulugan na Naku. tig 75 million pesos. May Naku. video na tinukoy si Matibag na ginamit daw ni Mabanta para i-blackmail si Romualdez pero hindi pa Naku. nagbigay ng detalye si Matibag kaugnay sa nilalaman ng video dahil sa ilalim pa sa pagsusuri ng forensic team ng NBI. Samantala, sumama ang News 5 sa operasyon ng NBI kagabi na aresto sila Mabanta sa isang exclusive village sa Pasig gabi nitong Martes, May 5. Nakipagkita sila Mabanta sa isang agent na nagpanggap na tauhan ng dating House Speaker. Nang matanggap ang marked money, dito na gumalaw ang mga operatiba ng OTCD. Mula sa Pasig, dinala dito sa NBI headquarters sa Pasay sina Mabanta para sa booking, procedures at medical. Nakatakda silang sumailalim sa inquest proceeding sa Pasig City Naku. Regional Trial Court at kakatapos nga lang ng briefing, diretso na sila agad doon. Dadalhin sa NBI detention facility sa Muntinlupa sina Mabanta. Dumating rin kanina ang legal counsel ni Mabanta at 4 na iba pa pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Cheryl. Eto, bigyan ko na kayo ng pangunang konteksto. Actually, biglang pumutok yung ito ang nangyari kasi dyan. Ipapaliwanag ko natin. At lalagyan po natin ito ng mga resibo. Noong talagang panahon ni Marcos during the campaign, actually, nagkaroon pa nga ng konting alitan, allegedly, di umano. Etong si Franco Mabanta at yung isa pang vlogger, yung malusog, di ko na lang papangalanan kasi hindi naman siya pinangalanan dito. Yung bayot na malusog, hindi ko na lang sasabihin. Kasi pareho silang kaibigan ni Marcos. Yung nagpipretend na Duterte supporter dati, yung bayot na mataba, hindi ko na lang sasabihin yung sabi nilang may sakit na daw. Yun ang dating magkakaibigan. At ang balita nga, ito'y balita po ito'y alleged lang ito'y haka-haka lang ng iba. Ito'y kinwento ng iba. Naglaban daw itong si Mabanta at itong si Bayot.
Hindi ko na sasabihin kung sino yung Bayot, ha. Kilala nyo naman yan, sigurado ako. Mag-isip kayo. Think. Di ba? Siya po, naglaban daw sila. Kasi etong si Bayot, sinulot daw sa kanya, kay Mabanta, si Marcos. So, kliyente ni Mabanta talaga, si Marcos. Sa katunayan, may mga lumabas na balita sa politiko. Papakita natin. Hindi, para maintindihan natin kasi hindi ho tayo basta-basta, yan, ayan. Ito po, mismong politiko ang nagbalita. Bongbong Marcos taps Franco Mabanta as social media director. Siyempre, etong si Bayot, hindi ito nakapwesto nung panahon ni Pangulong Duterte. Nagpipilit ito na makapwesto nung panahon ni Pangulong Duterte. At may balita pa nga, kinikilan niya. Sinisingil niya, alam mo naman si Pangulong Duterte, ayaw sa ganyan. And, ginamit pa si Moca nun para magpalakas sa mga Duterte. Pero, alam mo naman, hindi ho ganun sa kampo ni Pangulong Duterte. Kaya galit na galit ito kay Moca Banat-banatan pa nito si Moca nun Meron din siyang isang kaibigan na nakisali din. Naaway-away sila dyan. Binanatan si Moca. Hindi nila matanggap na bakit mas matalino siya, si Moca ang kinuha bilang assistant secretary ng Malacanang. Kasi hindi nila maintindihan na si Pangulong Duterte, hindi yan tumitingin lang sa talino mo o sa iyong galing. Hindi yan. Hindi lang yan dyan. Napaka-importante ng loyalty and yung heart mo. Kung talagang para sa bayan ka. Hindi porket matalino ka lang, yun na yun. Hindi ko sinasabing hindi matalino si Moca, pero ang sinasabi natin dito, si Moca kasi may dunong, may puso, at talaga namang loyal sa mga Duterte. Etong si Bayot, wala talaga yan. Walang yan, political butterfly yan. Ngayon nga, kita nyo, namamayagpag ang animal, paldong-paldo. Kasi nga, nung time na yun, hindi siya nakapwesto kay Duterte. Ang nangyari, etong si Mabanta, eto na nga, nakasulat na mismo, social media director. Sinubukan niya ngayon, sumipsip dito sa mga Marcos, etong si Bayot. To the point na nabola niya ang mga Marcos. Kaya ngayon, na kay Marcos siya. Kaya ngayon, natanggal si Franco Mabanta sa mga Marcos. Ibig sabihin, para bagang pinili daw, di umano, allegedly, kwento ito, pinili daw ng mag-asawang Marcos, etong si Bayot. Huwag nyo na lang papangalanan si Bayot, ha? Alam nyo naman kung sa utak nyo kung sino yung si Bayot, Kasi wala na yan, lubog na yan, Nabuking na yung kanyang Caracas, paldo-paldo na yan. Ngayon, di umano, ito si Franco Mabanta ay natanggal doon. Okay, ibig sabihin nawalan na, ayan, nakasulat naman Hindi ko na kailangan magsinungaling. Ayan, nakasulat na po Siyang social media director. And it was the time na may plano itong maging presidente ito si Marcos Noon pa lang yan, panahon pa ni Pangulong Duterte yan. So binibuild up nila yan. Kaliwat kanan sa kanila nang gagaling yan. At yung mga bataan yan, yung mga kaibigan yan, makikita nyo yan sa mga picture, di ko na sasama. Di ko na lang dito. Lumabas din ng picture sa social media. Kung saan nandun si Bongbong Marcos, nandun si Lisa Marcos, nandun si Franco Mabanta, at iba pang mga vlogger. At nandun din si Moca. And we are witness to that. Nakita natin yun. Alam natin yan. Pero, takang-taka sila. Kasi, si Moca, hindi nag-Marcos noong 2022, sorry. Eto, kwento niyan. Totoong kwento to. Sa katunayan, medyo si Moca lang ang lumipat, umalis doon sa mga nandun. Kung mapapansin ninyo, hindi ko na lang sasabihin kung ano yung picture na yun, pero nakikita nyo na yun sa social media. O kung alam niyo i-post nyo na yun dito. Lahat ng mga vlogger na naandun ay nangampanya noong 2022 kay Marcos. Si Moca lang hindi. Bakit? Kasi nag-uusap kami ni Moca noon siyempre as an advisor, chief of staff niya, as a manager niya dati, nakikinig sa akin yun. At sinabi niya nga sa akin, hindi daw niya malunok na magiging presidente si Marcos. Kasi, tandaan ninyo, kahit ako, pumunta po ako sa bahay ni Marcos mismo. Based sa nakita namin, based sa narinig namin, sa tingin namin hindi kaya maging presidente nito. Malayong malayo sa Caracas ni Pangulong Duterte. Kasi kami naman, open kami. Kung sa tingin namin magaling itong kandidato na to, why not poknat? Di ba? Kasi para sa bayan kung makakatulong sa bayan. Ang problema, nakita namin, hindi siya pasok dun sa mga kategoryang gusto namin.
Kaya hindi kami nag-Marcos noon. At doon sa picture na yon, si Mocha lang ata ang hindi nag-Marcos doon. Lahat. Nagtaka nga sila eh. Kasi parang akala nila magma-Marcos. Ang hindi nila alam kasi, kami, talagang solid kaming Duterte. We listen to President Duterte. And we asked the President before, nung 2022 election, we asked him, ano ba talaga ang lagay nito ni Marcos? And kinuwento sa amin ni Pangulong Duterte kung sino talaga si Marcos. Kaya before ba naglabasan niya mga bangag, alam na po namin yan. At naniwala kami kay Pangulong Duterte. That's why we didn't campaign for him in 2022. Etong si Mabanta, ang sabi, natanggal daw dahil sa kagagawa ni Bayot. Ano kinaugnayan ngayon? So, along the way, nag-disappear ito si Mabanta. May mga bali-balita na due to, balita ito ito ay alleged lang, due to some health issues, kaya nawala ito si Mabanta. Sabi nila, well, we do not know. Basta nawala siya sa vlogging scene. Nawala. Tapos biglang suddenly, nag-appear yung PGMN. So we didn't know kung sino yung PGMN. Kasi halatang funded yung PGMN. Ibig sabihin, hindi funded. I'm not saying na someone is funding them. What I'm saying is may pera sila. Ibig sabihin, kasi malakas yung, yung kanilang studio, may opisina. Hindi sila yung mga vlogger na kumuha ng camera, kumuha ng cellphone, tapos nag-video. Hindi ganun. Talagang organized. As a matter of fact, meron pang isang host doon na gumagaya kay Mocha. Yung style niya, ginagaya si Mocha. At marami nagsasabi niyan. Kaya lang, sabi ko nga kay, sa mga taong nakakausap ko, always, lagi ko nakakausap to, maging wais kayo. Always let time be your friend. Dapat yung panahon. Dahil ang panahon will reveal the true colors of a person or persons o mga groups. Bakit? Nung nabalitaan namin yan, di umano daw na ang nasa likod ng PGMN ay si Franco Mabanta. Medyo na kami. Sabi ko, bakit? All of a sudden, nabuo bigla ito nung nawala siya after, tapos bigla nabuo ito. Anong agenda nito? Tapos yung tinitingnan namin, ito observation lang ho ito. Ito observation, not fact. Nung tinitingnan namin, banat ng banat sa mga Marcos, pero hindi bumabanat kay Romualdez. Nagtataka kami ngayon, sabi ko. Maraming mga balagir na nagtataka. Yung mga dati rin niyang kasamahan, nagtataka rin. Hanggang meron nagsabi sa akin, di umano, ay ito daw ay okay? Allege. Ito daw ay hawak ni Romualdez. We do not know kung totoo yun. As a matter of fact, never ko nilabas yun. Kaya nung nabalitaan ko ito, nagulat ako. What is this? Kabayong buntis. Ano to? Di ba parang, akala ko ba yung bali-balita, yung chismis na kinikwento na hawak daw ito ni Romualdez, biglang eto lumabas. Na tila kinikikilan daw si Romualdez. Kinikwento ko sa inyo yung nalalaman ko. Kinikwento ko sa inyo yung buong picture at chismisan sa social media, lalong-lalo na sa mga vlogger. Ngayon, eto, naglabas si Auntie Claire ng video. At ang lupit ng video na ito, papakita ko sa inyo, para mabigyan ko kayo ng konteksto. Para masabi ko sa inyo kung ano ba talaga ang nangyayari. Kasi importante ito Wait lang Asan na yun? Bakit di ko nailagay? Ay, sorry, hindi ko ata nailagay. Dali, hanapin ko lang. Yung kung saan Ito. Magandang hapon, Yusek. Okay. May Yan. Importante sa yan. pagkaka-aresto kay Franco Mabanta, PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker. Huwag kayong kukurap Maganda tong video na to. Ipapaliwanag ko sa inyo yung picture. Kasi alam ko yung picture na yan Okay? Alam ko yung picture na yan, kaya huwag kayong kukurap. Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Follow up po, kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw tong si Mabanta dun sa online political campaign? Kilala daw ba siya ni Marcos? Yan ang tanong. Etong si Yusek Castro, bago lang to Wala tong alam. Hindi to kasama nung panahon
na nangangampanya si Pangulong Duterte, panahon naging presidente si Duterte, panahon na naging presidente si Marcos, panahon na nangangampanya si Marcos. Wala pa itong Yussi Castro na to. Nagmamagaling ito. Yan ang una. Kasi bakit? Dating anti-Marcos ito eh. Naging Marcos loyalist na lang ito nung naging nung na-hire na siya. Recent lang yun, 2 years ago, 1 year ago. If I'm not mistaken. Pero wala ito sa eksena nun. Kasi kilala namin ang bawat isa. Lahat po ng mga vlogger, OG po kami dyan eh. So alam ko kung sino-sino talaga yung, eto, Duterte loyal to. Eto, political butterfly to. Alam namin, kilala namin. Kaya ang dami ngayon, sa totoo lang ha, wag ko kayo magagalit, napakaraming vlogger ngayon ginagamit lang ang mga Duterte para sa sarili nilang channel o vlog. Para lumago. Kasi nakita nila, madami ang Duterte supporter. At minsan, madaling malinlang yung iba. Kaya ang dami dyan, Marcos loyalist naman. Pero sa totoo lang, dahil nakita nila, uy, malakas ang Duterte dun tayo. Hindi mga OG yan. Kilala ko yung mga OG, o sabihin natin mga original, na lumipat sa Marcos, tas bumalik. Wala namang masama dun. Kasi malay mo, na-realize sila na nabudol talaga sila. Pero kilala ko talaga yung solidong Marcos, tapos nung malalaglag na si Marcos, lumipat na. Alam kasi nila ang galawan sa social media. Ang pakialam nila, yung content and views dahil dun sila kumikita. Not really because they are fighting for our country. Campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo? Anong karapatan mong sabihin yan? Wala ka nga nun eh. Hindi siya kaibigan daw ni Marcos. Mamaya ipapakita natin yung mga picture na nagpapatunay na kaibigan ito ni Marcos. At ipapaliwanag ko yung bawat picture. Hindi lang basta ipinost. Yung konteksto ng picture na yon. At eto, sinasabi niya, hindi daw siya kaibigan. This is totally a lie. Alam ng lahat ng mga political vlogger na matagal na nagbablog since 2015, 13, 14, alam nilang lahat at alam naming lahat na si Mabanta ay malapit sa mga Marcos. Hindi ka nga makakalapit noon kay Marcos, kaming mga vlogger hanggang hindi dumadaan sa kanya. Kaya wag mo kaming ululin. Wala kang alam. Yan ang totoo. Wala kang alam. Kami, ilang beses na po kami nakapunta dyan nung panahon na sila hindi pa presidente. At alam po namin, ang contact po namin noon mismo, ay itong si Mabanta. Wala po ako sinasabing masama. Ang sinasabi ko lang, sigurado kung kaibigan ni Mabanta, si Marcos. At may mga picture yan. Pero mamaya na yan, ito munang picture na pinakita niya, ipapaliwanag ko sa inyo. Pero siguro mas nanaisip ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Tingnan niyo yan. Okay? Hulaan ninyo kung saan yan. Kung makikita ninyo, yan mismo ay yung sa hall sa Malacanang. Tingnan niyo yung likod. Alam namin yan. Alam niyo kung bakit? Yan yung isa sa mga event na inorganize ng PCO na si mismong si Mocha ang nag-organize. Yan yung event na kung saan nagkakaroon ng Christmas party sa mga vloggers nun. Na si Mocha ang isa sa mga nag-organize dyan. Ayan yung nasa likod. Kita nyo yung Malacanang? Ayan yan yung parang nakalimutan ko na kung anong tawag dyan. Dyan, ine-entertain yung mga guest. At yan hindi naman tinatago. Yan talaga yung panahon na Pangulo na si Pangulong Duterte. Okay? Ipapaliwanag ko pa. Yan o ay lahat po ng mga vlogger, imbitado ho dyan na sumusuporta. At alam ko, nung time na yan, nanliligaw, di umano, allegedly, si Franco Mabanta sa mga Duterte. Hindi ko alam ano ibig sabihin ng panliligaw. Yung nagpapalakas ba? Yung nagpaparamdam. Since kaibigan naman namin yan, why not pumunta? Kung if you are saying that you are do you want to meet the president? Why not? Kasi noong panahon ni Pangulong Duterte, maraming mga lumalapit kay Mocha na gusto makilala si Pangulong Duterte. At sinasabi namin, Mr. President, ito, katulad nung, naalala nyo yung mga ETA, si Mocha nagdala dun. So, wala namang problema kay Pangulong Duterte. But it doesn't mean, ito si Franco Mabanta, kaya nga sinasabi ko na ang konteksto ng photo na yan. Pangalawa. Ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Yan pangalawa. Nakita niyo yan? Yan po yung tapang at malasakit na ginawa noon. After maging presidente si Pangulong Duterte, naggumawa ng grupo si BP Sara Duterte kasama actually ang mga Cayetano noong time na yon. Pero yan yung time na yan na nagpapalakas din
si Amy Marcos. Sa katunayan, ito senaryo niyan. Ikikwento ko sa inyo para alam ninyo. Yan tapang at malasakit na yan, sa Taguig ginawa yan. Okay? Yan po yung magkakasama si VP Sara, Cayetano, tapos yung etong si attorney. Attorney yan, yung isang katabi niya eh. Okay? Tapos, syempre, inimbitahan yung mga gustong sumuporta sa tapang at malasakit na organisasyon. Yan yung organisasyon na binuo ni VP Sara Duterte. Remember, di ba, may hugpo ng pagbabago nun? Tapos, eto, di ba? As eventually, nawala ito eh. Kasi nga, magkaroon ng konting problema between, di ko alam if this is true or until now, ganyan pa ba, yung nagkaroon ng problema between VP Sara at saka si Cayetano. Alam nyo kung bakit? Dahil may yung bayot na nuhol. Kasi yung bayot na yun, hindi ko sasabihin kung sino yung bayot na yun, mahilig manggulo yun eh. Nanuhol yun, bumulong-bulong dun sa kasama nilang isa pang bayot na hanggang nagkaroon ng konting kiskisan. Yan yung time na yan. At yung time na yan, magkakabati pa yan sila bayot. At saka to sila Mabanta. So, alam mo yun, they're trying to be close with the Duterte. Okay? That is before. That is during the presidency of PRRD. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit importante yan. Nandiyan pa nga po si Harry Roque. Anong kinaugnayan ni Harry Roque dyan? Alam nyo kung bakit? Okay. Eto, di ba, naikwento ko sa inyo yung simula. Ano yung simula? Na supposedly, ang close ni Mabanta ay ang mga Marcos, pero dahil kay Bayot, naitsapuera si Mabanta. Si Mabanta ngayon, at that time, hindi ko alam kung siya ba ay nanliligaw, o gusto magpalakas sa mga Duterte, o gustong maging kliyente mga Duterte. Kaya lang, again, knowing the Duterte, hindi ho sila kumakagat sa ganyan. Gusto nyo pa ng balita? Merong isang vlogger na yung pangit, yung gawa ng itsura niya. Nakala mo pa social pa English. Di ko lang sasabihin ko ano pangalan. Na ngayon, kulang na lang higupin ng puwet ni Romualdez. Oh, pasosyal yun, pero pag nakita mo sa personal yun, naku, puwantindi ng filter nun sa social media. Pero nakita mo sa personal, parang, ito ba yung barker? Hindi ko naman nilalait yung mga barker pero, basta, iba yung kanyang presentation sa social media, pasosyal siya, pero sa totoo lang, jolog yun, squammy yun. Alam nyo ba na, lumapit din yun sa mga Duterte at naniningil ng 2 milyong kada buwan? At dahil doon, turn off si Pangulong Duterte. At dahil doon, ban sa Malacanang yun. Na-meet niya na yun, may makikita yung kay picture niya, kasama yun. Ban na yun sa Malacanang. Bakit? Kasi nga, ayaw na ayaw ng mga Duterte ang ganyan. Yung naniningil, ginagawa silang kliyente. Dahil sa kanila, ito nga ang problema sa mga Duterte. Sa totoo lang, hindi sila yung typical politician na they would hire social media vloggers, trolls, just to defend them. Maniwala kayo sa hindi nila gagawin yan. Kaya nga kaliwat kanan ng tira sa kanila eh. Nung panahon na si Pangulong Duterte ay presidente sa PCO, eto kaalaman ko din ito. Merong budget ang mga media under PCO. PCOO pa dati. Eto, naku, ayoko na magsalita. Tinanggal ni Pangulong Duterte yun. Yung quote-unquote mga allowances, pabaon, palibre, pa-laptop, pa-NMAX ng Malacanang. Kaya, ultimong mga media na nasa loob ng Malacanang binabanatan siya. Kaliwat kanan kasi nga dahil doon. Walang freebie sa mga biyahe, kanya-kanya kayo. Kaya nga ngayon pansinin nyo, ina mga sip-sip yung mga yan na media na naandyan. Hindi ko alam kung binalik, pero ang sigurado tayo kasama sa eroplano pag bumabiyahe sila. Kasi nung mga panahon ni Pangulong Duterte, kaya galit na galit sila kay Mocha kasi si Mocha nasa eroplano,